Okay, so ayan, magandang morning sa inyong lahat, magandang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga idol. At welcome again sa ating vlog. So, for today's episode po natin, dito po kami sa isang barangay dito sa aming hometown sa bayan ng Kuya po. At meron po kaming ipapakita po sa inyo dito na property po. Ito po ay farm lot na maganda itong property ito. Talagang dinevelop na po ng aming client. Bale, itong property na to ay nabili ng aming client at ngayon po ay kanyang binebenta na po at kanya pong dinevelop. So ito po ay 1 hectare po ito. 1 hectare po ang kanyang area at nakaalong cemented road. Ito po yung way na papunta po sa MacArthur Highway sa Tarlac at ito naman po yung way na papunta po sa town proper po ng Kuya po. So located po itong property na to dito sa bayan po ng Kuya po, Nueva Ecija. So yan po yung way papunta po sa town proper, mga ilang minuto lang, mga 3 minutes na siguro driving. 3 minutes driving, nasa palengke ka na. At ang maganda dito, may mga mountain view po. Ayan, yung Mount Bulaylay at yung Mount Bangkay. Kitang kita po rito. So ito nga po yung property, fully fenced. Dito sa harap po niya ay naka cyclone wire at meron po siyang barbed wire, naka concrete post. At ang maganda rin po dito ay nakalagay na po yung kanyang kuryente. So internet connection na lang po ipapalagay natin. Andun lang po yung internet connection sa poste po na yon. Magpapakabit na lang po tayo. So yun na lang yung kulang dito. At ito nga po ay ano to? Iba't ibang mga puno po ang nakatanim. May kalamansi po, may mga niyog, may mga papaya. Ano pa yung tinanim nila dito? So ito nga po, naka-gate na rin po siya. Ito po yung gate po niya. Ayan po. At hanggang dito po. Yung frontage po niya nasa mga, ilan na yung frontage dito kanina? Mga 50 more or less to eh. Oo, kasi pinasurvey natin to noon dati, kaso nga lang nakalimutan ko yung frontage. Pero nasa plano. Titignan na lang yung plano. At magre-request na lang po kami ng ano niya, ng plano. Ayan, ito po yung ano po niya oh. Ayan po, Timohon. Yan, diretso po yan. At yun nga po ang sabi ko, itong property na to ay nabakura na po buo. So ito po yung mga tanim po nilang kalamansi po. Ayan, malilit pa lang po. At pag ano yan, talaga mamumunga na po. Tsaka may mga tinanim din po silang mga buko. Nasa mga 20 yata, more or less na buko ang tinanim po nila. At meron po itong isang fish pan. So pasukin natin itong property na ito. Dito po sa harap po niya, ayun po yung mga tinanim po nila. May mga kalamansi po. Nasa 600 daw po yung kalamansi na naitanim na, pero magtatanim pa po sila. Daragdagan daw po nila yung tatanim nilang kalamansi. So ang price po ng property na ito ay 5.7 po yung kanyang presyo. At may konting bawas pa naman daw po ayon sa seller. Dahil nakadirect po kami sa mismong may-ari po nito. At ano po siya, ang tawag dito, kaya po binibenta ay siguro po ay may panggagamitan po siya. At ito nga po ay ongoing po yung kanyang pagpapatransfer po ng title. Ongoing po, at kami na rin po kasi nag-asikaso po noon. Ongoing po yung transfer of title po nito. At baka sakali po ma-release na po. Ayan, ang magiging TCT e-title na po ito pag na-release na po at nakapangalan na po sa mismong nakabili sa property na ito. Ongoing po yun, ongoing po. At ito po sa banda rito ay tawag dito, meron po dalawang butas po dito. Ang sabi po sa amin ay paglalagyan daw po nila ng fingerlings. Ayan po, dito sila maglalagay ng fingerlings po. Dalawang butas po ito. Andun po yung fish pan sa banda roon. Meron siyang island sa gitna ng sa gitna ng fish pan. Ayan. So, ipapakita po muna namin itong kanyang kubo. Kubo ng caretaker, kasama po namin yung caretaker po dito. Ayan, ito po yung kubo ni ano po, nung caretaker na nilagay po dito. At modern kubo nilagay, naka long span yung ano niya. Yung yero. At ito nga po yung kitchen naman po. Yan, kasama ko yung mga team po ngayon at yung caretaker po dito sa property nito. Yan, so ito po yung kanyang source of water. Ayan po. Deep well.
At ang yun lang din tinatanong kung kasama lahat yung mga gamit. Pag-usapan na lang nila, no? Boss. Ay, si Sir Artie, puro ko. Oo, pag-usapan na lang nila. So dito po, ito po yung CR. Ayan po yung CR. At ito po yung lababo. Ayan po. At yung kubo. May mga tanim din po sila palang mga mga malunggay. Ito po yung kubo. Ayan po. Tignan natin yung kanyang fish pan. So meron silang ipunan ng tubig dito. Anong tawag dito? May tangke sila dito. Tanker. Plastic size. Plastic na ano po na ipunan ng tubig. Tsaka maganda yung ano nyo. Kahoy, yung kanyang ang tawag dito, tungtungan. At ito naman po yung kanyang fish pan. Tignan po natin. Maganda po yung fish pan po ng property na ito. At ito po may mga tinanim din silang mga ano, bayabas. Ito mga bayabas to mga to. Oh, bayabas. Tapos may tinanim din po nila, ito po yung mga tinanim po nilang mga papaya. Papaya. Ayan. Tapos may mga tinanim din silang mga mais, oh. Mais ba yan? Tawag na siya. O yung ano, mais nga. Sweet corn. Sweet corn. So ito po yung fish pan po niya, malalim po sa. So, sa akin na po ay wala pong tubig. Kaya pag kayo po nakabili, at kayo na lang po siguro maglalagay ng ano ng tilapia niya. Tsaka may mga pinag-order naman po kami ng mga fingerlings. Ayan po. So dito po nga po sa side nito, sa harap ano, cyclone. Tapos dito sa side na ito, sa likod hardware na. Tapos may bobware din siya. Concrete post po yung poste. At yan po, ganda. 1 hectare po yung kanyang area. At ongoing po yung papatransfer po ng title po nito. Yan. At ito nga po, ganda na ginawa dito. Kaya ng property nila dati. Ayan po, meron pong nilagay silang hagdan. Ito nga po yung papunta po sa gitna ng fish pan. Ayan po. Uy, huwag kong magulo. Umuuga. Mahulog ako. Ayan. So, matibay po yung kanyang ginawang tulay. At dito nga po sa gitna po ng ating fish pan, meron silang nilagay na island dito. May mga tanim po silang mga purito, may mga buko, ito mga tinanim nila dito. May mga halaman. Ano pa yan? Ano pa yung mga tinanim dito? Ayan, pagpasensya na po, medyo mahangin po. Yung ating ano kasi medyo mahangin po dito sa area. At malakas po ang signal, may mga cell set po dyan. At may mga kabahayan na po dyan. Kaya hindi po nakakatakot dito sa property, may mga kabahayan na po dyan. At malapit nga lang po ito sa town proper po o sa palengke, mga 3 minutes driving o baka wala pa. Sementado po lahat ng dadaanan at malapit lang din po yung ginagawang bypass po dito. Diyan lang po sa Bandarian. Bypass road na magdudugtong ng Tarlac to San Jose, Nueva Ecija. So malapit lang po dito sa property kaya mabilis lang po yung biyahe papunta rito. Ayan. At malapit lang po ito sa MacArthur Highway. Mga siguro mga 5 to 10 minutes driving po sa MacArthur Highway. At ano ba, maganda dito nga po ay fully fenced na po siya. Maraming mga punong tinanim, mga bata pa. At dito nga po sa banda rito sa may ng part, may open space pa daw po na dadagdagan daw nila ng itatanim po nilang kalamansi sa part nito. Sa side may mga tanim silang kalamansi po dyan. Yung sa side din meron na rin po. So maglalagay na lang po sila, magdadagdag daw po sila ng itatanim po nila dito. Ayan. Okay, so puntaan naman natin yung iba pang part. At ito naman po yung pangalawang tulay na nagdurugtong sa gitna ng island ng fish pan na to. Ayan po. So kitang kita rin po dito yung Tiplex Road. Ayan po, Tiplex Road po, nakita nyo yung mga dumadaan po mga bus, mga sakyan. Ayan po, Tiplex Road po yan. Kaya mabilis lang po ang biyahe papunta po rito. Pero wala pong exit dyan. Ang exit po natin dyan kung sakasakali po ay sa Anao Tiplex exit po. Anao, Mungkada, Tiplex exit. Tarlac po yun. Malapit lang po kasi ang Tarlac po dito. Bali, ito nga po, may isang barangay pa po dyan. Susunod na po, Tarlac na po. Last na barangay po dyan ng bayan ng Kuya po. Tapos Tarlac na po yung susunod. Okay. So, ulitin ko po, ito po ay 1 hectare po. Ang presyo po niya is 5.7. May konting bawas pa naman daw po. At
kung gusto nyo kausapin yung mismong may-ari, ay ida-direct po namin kayo sa mismong may-ari para mapag-usapan nyo po yung dapat nyo pag-usapan sa property po na ito. At ito nga po ay patag po siya. Likod, patag. Harap, patag. At dito nga po ay nagkukuha sila ng fish pan. Nasa gitna po yung fish pan. At nagatingin po yung dalawang butas po sa harap. Yan po yung paglalagyan o pag-anuhan po nila ng fingerlings. Okay, so nandun po yung kubo, nandun po yung CR, at pwede naman siguro, no, itong space na to, pwede na kayo magtayo ng bahay nito in case, no, bahay, or pwede naman dun sa harap, magtatanggal na lang tayo ng mga puno dun ng kalamansi, tapos ililipat na lang, kasi bata pa naman yung mga kalamansi na pwede pang ilipat. Game farm. Game farm, maganda rin po ito, patag po siya, at maliwalas. Wow, walang kapuno-puno po pero maganda po siya. At yun nga, may matayo naman ng nalaki naman na ngayon, magkakaroon naman ako ng mga puno ito. Ayan. So ganito po kaganda itong property na ito. At sa mga tatanong po kung negotiable yung price, yun nga po ay may konting bawas pa naman daw po ayon po sa seller. At sagot po niya yung capital gain tax, documentary stamp at porsyento ng ahente. Pero pag-usapan nyo na lang kung pwedeng i-all in na lang po ito. Pag-usapan na lang din po. Ayan. Okay. So may katanungan pa po kayo regarding sa property na, tawag na lang po kayo sa akin. At kung mag-viewing po kayo, mag-schedule na lang po kayo ng viewing para masamahan po namin kayo dito sa property at may pakita po namin sa inyo itong property po na ito. Ayan. So hanggang dito po muna. At maraming salamat sa inyo lahat at God bless po.